kamusta at welcome sa Grow in Christ. Ngayon, pag-uusapan natin paano gumawa ng preaching series na makakakonect sa mga tao at magpapalalim ng kanilang pananampalataya. Tara, simulan na natin. Ang preaching series ay sunod-sunod na mensahe na magkakaugnay. Bakit ito mahalaga? Dahil mas madali para sa church na mag-focus sa isang theme at mas malalim ang pagkatuto. Hindi ito basta random preaching bawat linggo, may direksyon at may kwento. Ito ang ilang paraan at halimbawa. Una, Bible Characters Series. Ito ay series na nakatuon sa mga bayani ng pananampalataya sa Biblia. Halimbawa, Heroes of Faith. Bawat linggo, ibang karakter. Abraham, Faithful Obedience. Joseph, Integrity in Trials. David, Heart After God. Ito'y maganda para makita ng church na ordinaryong tao rin sila na ginamit ng Diyos sa extraordinary na paraan. Pangalawa, Book Series. Ito naman ay pag-aaral ng isang buong aklat ng Biblia. Halimbawa, Philippians. Pwede mo itong hatiin sa 4. Joy in Suffering, Joy in Serving, Joy in Believing, at Joy in Giving. Kapag ganito, natutulungan ng church na maintindihan ang kabuuang mensahe ng isang libro. Pangatlo, Chapter Series. Focus ito sa isang mahalagang kabanata. Halimbawa, Sermon on the Mount sa Matthew 5 hanggang 7. Pwede mong hatiin sa Beatitudes, Prayer and Fasting, Loving Your Enemies, at Building on the Rock. Maganda ito kung gusto mong mag-deep dive sa isang section ng Bible. Pang-4, Story Series. Ito ay series na base sa sunod-sunod na kwento. Halimbawa, kwento ng Exodus, The Call of Moses, The Plagues, The Red Sea, at The 10 Commandments. Maganda ito para makita ng church ang kabuuang plano ng Diyos sa kasaysayan. Pang-5, Thematic Series. Nakatuon ito sa isang malaking tema tulad ng pamilya. Halimbawa, Godly Marriage, Raising Children in Faith, at Honoring Parents. Perfect ito para sa special months like Family Month. Pang-6, Parables of Jesus Series. Ang mga talinghaga ay napaka-rich sa aral. Pwede mong gawin ang Stories That Change Lives. Week 1, The Good Samaritan, Loving Your Neighbor. Week 2, The Prodigal Son, God's Grace. Week 3, The Lost Sheep, God's Pursuit. Maganda ito dahil relatable ang mga kwento ni Jesus. Pang-7, Topical Series. Ito ay pagtuon sa isang importanteng subject tulad ng panalangin. Halimbawa, Week 1, Why Pray? Week 2, The Lord's Prayer. Week 3, Praying in Faith. Week 4, Power of Persistent Prayer. Maganda ito kapag gusto mong mag-focus sa isang spiritual discipline. Pang-8, Doctrinal Series. Ito'y tungkol sa mga pangunahing turo ng Biblia. Halimbawa, Salvation, Grace, Faith, Holy Spirit, Eternal Life. Mainam ito para turuan ang church ng tamang pundasyon ng pananampalataya. Pang-9, Holiday or Season Series. Halimbawa, Christmas Series, The Promise, The Birth, The Gift. Easter Series, The Cross, The Resurrection, The Mission. Maganda ito dahil sakto sa okasyon at nakakakonect sa damdamin ng mga tao. Pang-10, Practical Christian Living Series. Halimbawa, Living by Faith, Walking in Love, Serving with Joy, at Sharing the Gospel. Perfect ito para i-apply ng church ang natututunan nila sa pang-araw-araw. Tip, siguraduhin mong maayos ang daloy ng bawat topic. Gumawa ng preaching calendar para alam ng team mo. Flow. At higit sa lahat, ipanalangin mo ito. Ang goal ay hindi lang para maganda ang series, kundi para baguhin ang buhay ng mga tao. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ito sa'yo, i-like at i-share mo. At mag-subscribe sa Grow in Christ para sa mas marami pang practical tips sa pangangaral. Tandaan ang sinasabi ng 2 Timothy 4:2.
Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Handa ka man o hindi, ipangaral mo ito, ituwid mo, palakasin mo ang loob ng mga tao, at turuan sila ng may buong pagtitiyaga at maayos na aral. Hanggang sa susunod, at tandaan, huwag lang basta mag-preach. Magplano para mas marami pang maabot para kay Kristo. Kita ulit tayo sa susunod na video dito sa Grow in Christ. God bless.